Magandang hapon po sa lahat. Magandang gabi sa mamaya. Nakikita ko ang dami natin ngayon. Are we ready tonight? Good. Pwede po bang tumayo ang lahat at tayo po ay magbatian muna. Go to your left and right. And then say, God bless everyone. We're welcome to the church. Come on. Yes, everyone is masaya na. Ready to worship God tonight. I raise an hallelujah. I can raise my hallelujah, but I can't do yours. So, say out loud. Raise your own hallelujah. You say thank you to God. Thank you, Lord, for the blessing for the whole week na nakaraan. Thank you, Lord, sa mga ibinibigay mo sa amin, Lord. Thank you, Lord, dahil nandito ka sa harapan namin. Thank you, Lord, that you are good, always good, Lord. We love you, Lord. We love you. Let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We acknowledge your presence in this building tonight. Thank you, Lord, that we are gathering once more again to honor you, to glorify you, Lord, to exalt your name, Jesus. We praise you, we worship you, and our heart will be focused on to you, Jesus. My mind, our hearing, our mouth is not only lip voice, it's not only noise, but it comes from our heart. That's the reason, Jesus, that we are here to honor you, to worship your name only, Jesus. Thank you, Jesus, again, and we glorify, we exalt, and we lift up your name, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you. Woo! Let's sing raise our hallelujah. Woo! That's good. Clap your hands. Sabayan niyo po kami. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Come on, church. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is my melody. I raise an hallelujah. Heaven comes and fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear your praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Church, I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. In the middle of the I raise a hallelujah. Fear your loss and hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear your praises roar. Up on the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear my praises roar upon the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear your praises roar upon the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah. 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 Church, I want to hear. I raise a hallelujah. Woo! I raise an hallelujah. Woo! Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In every storm, every situation, everything na dumadaan sa buhay namin, oh Lord, we focus on to you, Jesus. We focus on to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are in front of us. Church, I want to say out loud, speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Ano bang ginagawa niya sa buhay natin? Give thanks to Jesus. Say out loud, Jesus' name, in Jesus' name. In Jesus' name, everything is possible. In Jesus' name, sickness is cured. In Jesus' name, everything is here. That's why we are here in front of Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. There is a power. There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Come on, church. God wants power in the name. Come on, church. There is a power. Declare it. Power in the name of Jesus. Break every chain. 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 There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. There's a power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain.
break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Yes, oh Lord, naniniwala kami sa inyo, Panginoon. There is a power in the name of Jesus. We declare everything, Panginoon, will be organized. Lord, ang dami nag-hold up sa amin. Maraming sitwasyon yung dumadaan sa buhay namin. We stumbled, but because of you, we rise, O Lord. Maraming nagpapabagal sa pag-grow natin sa ating faith. But if we hold sa pangako ni God sa atin, that He will never leave us nor forsake us, that's the very strong promise. Sabi niya sa kanyang salita, for those who are weary and burdened, come to me, and I will give you rest. He can give comfort. He can give strength. And there is a peace in times of trouble. As a very great declaration that God's promise that we can hold, and we will be still of anything, situation, circumstances, challenges that we encounter. God is always with us. Only in Jesus we can find comfort. We can find peace. Naniniwala ako na may mga pinagdadaanan tayo sa oras na to. Maaring meron tayong issue sa trabaho, might be relationship sa ating mag-asawa, sa ating mga kaibigan, sa mga na-encounter natin. But the reason why we are here in this church is to have unity. We pray together. Magsasama-sama tayo sa lahat ng oras because I believe in this time, Jesus is with us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the strength, for the comfort na meron kami ngayon. We are so grateful that even in the storm sa buhay namin, there is one name, and His name is Jesus. His name is Jesus. Thank you, Jesus. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Woo! Hallelujah.
Jesus is very nagpapalakas sa atin eh. When the thunderstorm rise and it's like it's holding a very strong energy na ipinapangako sa atin ng ating Panginoon. Let's sing one more time. When the oceans rise. Come on, church. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Yes, church. Papuri sa pangalan mo, Jesus. Papuri sa kaitaas-taasan. We lift your name, Jesus. We exalt your name, Jesus. Almighty Jesus. Hallelujah. Hallelujah. King of Kings. Our God, the only God. And your name is Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Let's continue to worship and praise our God. Sige po. Let's open our mouth and let's give Him praise. Let's give Him thanks. Patuloy po natin paulanan po ng pasasalamat ang ating pong Panginoon. Come on, church. Open our mouth. Open our lips. Let's give Him praise. Let's give Him thanks. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, purihin ka, O Diyos. Hallelujah. You are worthy to be praised, O God. Ikaw lang, Panginoon. Panginoon, thank you, God. Thank you, God. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise you, Jesus. When the oceans rise, thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. Sing it prayerfully. Once again. When the oceans rise and thunders roar. Lord, ano man po ang aming pinagdadaanan, ano man, Panginoon, ang sitwasyon ng aming pong buhay. Thank you, God, because you are our Savior. You are our King, Panginoon. Thank you, Lord. And I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Father, once again, as we come into your presence, Lord, we ask, Lord God, to prepare our hearts, Lord,
sa gabi pong ito. Ihanda mo po ang aming po mga sarili, Lord God, to receive your word with openness and eagerness, Lord God. Open our spiritual eyes, our spiritual hearts, Lord God, so that we may hear your message clearly, Lord God, sa gabi pong ito. Thank you, God, for your goodness and for your faithfulness, Lord. Remove any obstacles, Lord God, that hinder our understanding and acceptance of your truth, Lord. Father, any hindrances, Lord, any assignment of the enemy, Lord, upang hindi namin maintindihan ang iyong salita, Panginoon, Father, we render it powerless, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig po sa amin, O Diyos. Sa iyo lamang ang papuri, binibigay namin sa we give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Bago po kayo maupo, pakisabi po sa katabi po ninyo, napakabuti ng Diyos. God is good. Praise God, praise God. God is good. So, Phil and said, family, are you ready for the word? Praise God. We love the word of God. Hallelujah. Sarap po magpuri sa atin pong Panginoon. So, tonight, mga kapatid, we're continuing our exploration of Jesus-focused. Our theme for this month through ongoing discussions. Sa gabi pong ito, patuloy kong i-share po sa inyo yung ating pong pinag-uusapan, pinag-aaralan patungkol po sa yung ating pong paningin ay laging nasa ating pong Panginoon. So to begin once more mga kapatid, ay gusto ko pong i-elaborate po sa inyo o bigyan po kayo ng konting background po. Last Sunday sa ating pong message, nag-start po tayo last Sunday sa isang tanong. The question is, why do we need to look to Jesus? Okay? So bakit po ba natin kinakailangan pong tumingin pong palagi sa ating pong Panginoon? Sabi natin, because we are what? We are in a race. Tayo po ay nasa isang labanan ng takbuhan ng buhay pong ito. We are not a spectator Christian, mga kapatid. Hindi po tayo tagamasid lang. Hindi po tayo tagatingin lang. We are in a race called faith, a race called life. Yun po tayo, mga kapatid. Sabi natin, last Sunday, the good news is, hindi po ito pabilisan. Pakisabi sa katabi mo, hindi ito pabilisan. Okay? Hindi mo ang kailangan lang po natin gawin ay tapusin ang laban. Okay? So kailangan tapusin lang ang laban. Yun lang po ang kailangan po natin gawin. We must be active in who we are and understanding who we are and what we have in Christ. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos because we are in a race. Tayo po ay tumatakbo. Hindi man natin nakikita, pero ang buhay po natin ay tumatakbo tayo sa spiritual na takbuhin ng buhay, mga kapatid. The Bible says, let us strip off every weight. Tanggalin daw po yung mga bagay na nakapagpapabigat. Tanggalin ang anumang sagabal, anumang nakapagpapabigat po sa atin, anumang balakid. Tanggalin daw po yan, sabi ng salita po ng Diyos. This may be the things leading you to bondage, to the point na hindi po tayo nagiging malaya sa buhay. This could be things or people that add sorrows and sadness to your life. Di ba? Ito yung mga tao na kung saan ay nagbibigay po sa atin ng kalungkutan, di ba? Ng kahirapan, na every time nakikita po natin sila para bang nag-iiba ang atin pong timplada sa buhay. Again, the Word of God says, we must run with endurance the race God has set before us. Okay? Sa atin pong pagtakbo, alam naman po natin, mga kapatid, na may mga taong hindi mo gusto. Lahat po ba ng tao gusto mo? Siyempre, hindi po ba? Mga taong kiniinasan po natin, mga taong nasa ilalim ng ating pong mamamahala, na kung minsan po ay hindi po nakikipag-cooperate po sa atin. Meron po yan habang tayo tumatakbo. Or in your run, mga kapatid, there are people you don't like, people you hate, mga kapatid. And there are people under your authority who often don't cooperate with what you say. Di ba? Sila po yun eh. Pero kailangan magpatuloy sa takbuhin ng buhay because it's all part of the journey. It's all part of our journey sa buhay pong ito. Ang tanong, but how do we keep going in the race of life? Okay?
how do you stay motivated to keep moving forward in life? Paano po ba tayo magpapatuloy sa takbuhin po ng buhay po na ito? How do you remain motivated and inspired to continue serving in the ministry that God has entrusted to you despite a lack of cooperation from others? Okay? I hope nakaka-relate po kayo sa pinag-uusapan po natin. Tama po ba? Okay? So that's why, last Sunday, pinag-aralan po natin muli yung Hebrews chapter 12, verse 2 says, keep looking unto Jesus. Okay? By looking unto Jesus, itoon po natin palagi yung atin pong paningin po sa atin pong Panginoon. So as we listen to the Word of God, may we be reminded of our identity in Christ and journey together with compassion with Jesus as our Lord. Hallelujah. Purihin ang atin pong Panginoon. So, ready na po ba kayo? Praise God. Okay, so bigyan ko pa rin po kayo ng konting background, no? Sapagkat madalas po kasi mga kapatid, kahit mga Kristiyano na po, ang mga tao po sa panahon po natin ngayon, iniisip natin palagi, gumagawa tayo sa sarili nating paraan, kung anong kahulugan ng pagtingin at pagsunod natin sa ating pong Panginoon. But, kung titingnan po natin at babasahin po natin ang Bible, makikita natin na iba po ang kahulugan po ni Jesus sa kung paano tayo susunod at titingin po sa Kanya. Di ba? Bilang tao, may sarili po tayong may sarili po tayong pakahulugan po dyan. Because we're always thinking, mga kapatid, about what we can do for Him, not what God can do for us. Di ba? Palagi niyo po ito naririnig po sa akin. I believe with all my heart, mga kapatid, when our focus is on what God can do for us, listen ha, He will guide us on what we can do for Him in return. Tama, hindi po ba? Kapag naintindihan po natin kung ano yung gusto niya sa atin, kung ano yung plano niya para sa atin, di ba? At tayo po ay nagpa-under po sa kapangyarihan ng ating pong Diyos, naniniwala po ako, ipapakita niya po ito ng malinaw sa atin. Now, so the next scripture na pag-uusapan po natin, mga kapatid, is to make clear what God's people should look like. Okay? So 4 things. Yung dalawa po last Sunday ay isinare ko po sa inyo, mga importanteng bagay para makita po natin kung sino may mga totoong mga follower po ng ating pong Panginoong Yesus. Because Jesus is saying, mga kapatid, if you're going to be a true follower of mine, if you're going to be a citizen of heaven, if you are going to be a true disciple, this is what should be true of you or of us. Okay? Tingnan po natin, sabi natin last Sunday, the number one thing that is true of a follower of Jesus, or who are true followers of Jesus Christ. Sabi natin, number 1, pakibasa nga po, number 1, followers of Jesus, hear from Jesus, or hear from Him. Diba? Or hear from Him. Siya po yun. Ang tanong po, how do we hear, or how do we hear from Jesus today? Paano po ba natin siya mapakikinggan? Paano pa po tayo nakikinig sa atin pong Panginoon? Di ba? Yes, sabi natin last Sunday, we can go to church on a Sunday and you can hear the Word of God. Sa iba't ibang kaparaanan, pwede po natin mapakinggan ang Diyos. Sa totoo lang. Pwedeng every Sunday, we can hear the Word of God. Or sa mga tao nakakasalamuhan natin, di ba, nagpapakita at nagsasalita ang Diyos. Sa totoo lang. You can have your quiet times every day by reading the Word of God and praying. Di ba? Ganun po yun. Sabi ko nga po sa inyo, last Sunday, meron pong isang pastor na kung saan nagsabi po ng ganito, when you open or when you read your Bible, God opens His mouth, and when God opens His mouth and He starts speaking, ano daw nangyayari? Yung mga anak daw po ng Diyos, tayo, we want to be hearing or listen. Tama po ba? Di ba? Totoo naman po, lalo at pag alam po natin na kung saan ang Diyos po ay nangusap sa puso natin at alam natin siya po yun, makikinig ka talaga eh. Di ba? But I want to encourage you on something, mga kapatid. When you hear Jesus, it's not about, sabi natin,
it's not about completion, but, kung natatandaan po ninyo, but what? Letter C. Ulitin ko po ha. When you hear Jesus, it's not about completion, but, letter C, C-O. C-O-N. Connecting or connection. Okay? Dapat pala, meron ako mga ano yun, ano ko lang kay Kuya, diba? Next time po nga, maglalagay po ako dito, every time na may sasagot, diba? May prize, may reward. May utang ako isa. Okay. Ay, sumingas ng gano'n eh. Basta, tingnan natin. Okay. Tingnan po ninyo ito mga kapatid. When we hear Jesus, mga kapatid, it's not about connection, but it's not about completion, but connection. When you hear Jesus, it's about connection, not completion. Okay? So, maliwanag po yun. Okay. So, I pray, mga kapatid, and I hope, mga kapatid, that we are hearing Jesus, not to just complete a task, but to connect with our God. Lagi po yan. Dapat po lagi nakaka-connect tayo sa Panginoon. Hindi po every Sunday na nandito ka lang, nakaupo ka lang, nakikinig ka lang. Ang importante po, habang nakikinig ka, nakaka-connect ka sa Diyos. Amen. Yun po yun eh. Yung marinig mo ang Diyos, hindi para lang tapusin ang isang gawain, higit sa lahat, ay yung makakonect ka o makakonekta ka sa atin pong Panginoon. That's number one point or important thing, mga kapatid. Number one, sabi natin, who are the true followers of Jesus? Number one, followers of Jesus, hear from Him. Yan. Okay, so we have to go to the next thing, the important thing. Number two, sabi natin, ano po yun? Number two, follower of Jesus, desire to experience Him. Praise God. Purihin po ang ating pong Panginoon. Yun po yun eh. Okay? So because, tingnan po rin ito because true followers of Jesus want to continue experiencing the Lord in their lives. Even, let's say even when faced with people who disagree or refuse to cooperate. Kahit na hindi po nakikipag-cooperate yung mga tao sa paligid po natin. Di ba? Nagdi-disagree sila sa mga bagay na gusto natin. Pero kung alam mong yun ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, diretso ka lang. Di ba? Mas gusto mo na maranasan ng Diyos sa buhay mo dahil yun ang sinabi niya para sa'yo. Amen po ba tayo dyan? Now, let's move on to point number 3, mga kapatid. That true followers of Jesus, mga kapatid, has transformed by Him. Number 4, or number 3, sorry. Tama ba? Pwede po makita yung number 4? Baka nagkamali po ako ng ano. Ano yung number 4 point natin? Okay, sige. Number 3. So number 3, followers of Jesus has transformed by Him. Sabihin nga po natin sabay-sabay. Followers of Jesus. Okay. So, tingnan po ninyo ito This is where the Word of God, the sword of the Spirit, starts cutting deep into our hearts. Okay? Because we need to understand that in Luke chapter 6, kasi Sermon on the Mount po itong pinag-uusapan po natin eh. His Sermon on the Mount, Jesus was redefying the Word. Okay? The world, ang mundo. Yung kanya pong mga mensahe ay nagbibigay po, every time na nagbibigay ng message po si Jesus, especially nandun po siya sa mountain, okay, yung Sermon of the Mount, talagang yung mga nakakarinig po ng mga mensahe po niya ay nagkakaroon po ng kagaanan po ng kanilang mga puso. Okay? At mababasa po natin sa Bible na si Jesus po was always inviting people to adopt an entirely different worldview, which was His view. Okay? Importante po ito na dapat po yung view po ng Panginoon ang makita po natin dito. Hindi po yung view ng mundo. Okay? Sapat gusto po ni Jesus na yung kanya pong pananaw at hindi po yung pananaw po natin o sarili po natin kaisipan ang panghawakan po natin. Hindi po yun ang nais po ng ating pong Panginoon. Okay?
Because there are certain things, mga kapatid, that we know and we think is right and we think is good. Ganun naman po talaga tayo bilang mga tao, di ba? Lagi po natin iniisip na pag naisip natin ito, makakabuti sa akin ito. Di ba? Or minsan, ang ginagawa po natin, iniisip natin ito yung mga bagay na tamang dapat kong gawin. But all of a sudden, mga kapatid, sabi ng Panginoon, no, hindi yan. Okay? That is not my definition. Sapagkat meron pong sariling definition po ang atin pong Panginoon. At yun ay makikita po sa kanya pong salita. Let's look chapter 6 verse 27 to 28 to 31. Ano pong sabi po ng Bible? Tingnan po natin. Sabi ko but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Madali po ba yan? Ang bilis ng sagot Hindi. Di ba? Sabi ko bless those who curse you, pray for those who abuse you, to one who strikes you on the cheek, offer the other also. Parang ayoko yun And from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. Parang hirap po nito no? Sa totoo lang. Tingnan nyo Did we see, mga kapatid, that right there, si Jesus po took actions that we do only for those we love. Okay? Only for those we care about. Only to those, to our close friends. Yan po yung sinasabi ng ating pong Panginoon Na para bang, sinasabi, but in Jesus' worldview, mga kapatid, tingnan po ninyo ito And with the way He think, you do this to those you hate, to those you hate to, you do this to your enemies also. Ang hirap pong gawin po nito sa totoo lang. Okay? Kaya dito natin makikita yung pagkakaiba po ng mga tunay po ng mga disciples or followers po ni Jesus compared sa mga nakikinig lang at gustong makaranas lang po sa Kanya. Listen to this, mga kapatid. Marami po mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, nakikinig lang kasi gusto lang nilang makaranas mula sa Panginoon. Okay? Or this is where the difference begins to come out between those who are true disciples of Jesus and those who just want to hear from Him and experience Him. So think about that, mga kapatid. These are really hard things to do. Diba? Ito po yung mga bagay na napakahirap po na gawin po. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, tayo po mga mananampalataya, ang hirap po nito. And some of us, mga kapatid, might not even move forward into number 3. Kasi dahil nga ang hirap nito. Because that's too hard, mga kapatid. But if Jesus is truly Lord of our life, then we submit to His ways. Kung totoo po, na si Jesus po ay Lord po natin, ibig sabihin, magsasubmit ka sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa iyo. Amen. Di ba? We submit to His thoughts because His way is better than us. Ano po ang katunayan po niyan? Let's read Isaiah chapter 55, verse 8 to 9. Sabi po dito, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts. Galing, no? In Tagalog, ano pong sabi niya? Ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. That's part of the old covenant, mga kapatid, but praise God. Sapagkat si Kristo po ay namatay para po sa atin pong lahat. That's why the Word of God says, you have the mind of Christ.
Because we have the mind of Christ, ibig sabihin, kaya mo nang maintindihan kung anong kaisipan meron po ang Diyos. Hello? Di ba? Ang layo talaga eh. Noon. Pero dahil si Kristo ay namatay, siya ang basihan, kapatid, na maaari mo nang maintindihan ng Diyos from His Word. Kasi sabi ng Word of God you have the mind of Christ. Hindi po ako nagsabi po nito. Di ba? Ang nagsabi po nito ay ang salita po ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ibig sabihin, yung kaisipan ng Diyos, ng atin pong Panginoong Yesus, ay inilagay sa iyong kalooban, sa iyong kaisipan. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, kapatid. So, dito po sa ating pong binasa, are we willing to have our belief system or ideology, our way of thinking, our way of living be challenged by God? Willing po ba tayo or are we willing na magpasakop po sa anumang magpasakop po, mga kapatid, at alaming maigi po yung mga bagay na nais po ng Diyos na mangyari sa buhay po natin? And when I say that, mga kapatid, I'm not talking about some outside force trying to change us. Ang sinasabi ko po dito ngayon pong gabi pong ito, mga kapatid, or what I'm talking about, ay allowing the Spirit of God to work on the inside of you. Hayaan mong kumilos po yung kapangyarihan po ng Espiritu po ng Diyos so that you can be victorious in any area ng buhay po natin. Okay? Paano po natin masasabing kumikilos, may kapangyarihang pagkilos ang Diyos sa buhay po natin? Let's read Ephesians chapter 3, verse 20. Sabi po dito, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. In Tagalog, ang sabi po dyan ay, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Saan daw po nagmumula yung kapangyarihang kumikilos sa atin? Ano sa palagay po ninyo? Saan nagmumula? Yes. From the inside of us, mga kapatid. Dito po nagmumula yan sa ating pong puso, sa ating pong kalooban. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Biruin po ninyo, I hope na mabuksan po yung ating pong kaisipan, mga kapatid. Ang ating pong spiritual eyes, our spiritual heart, to understand this verse, the Word of God. Sabi nga sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang kumikilos sa atin. Kumikilos po ang Kanyang Espiritu mula po sa atin pong kalooban. Yun po yun Kaya pag nananalangin po tayo, di ba, hindi lang basta pinakikiramdaman po natin. Pinaniniwalaan po natin ang Word of God kasi yung pagkain natin po yan ang salita po ng Diyos. Kaya sinasabi natin, sabi mo, Panginoon, you said on your Word, Lord God. Ang tanong, bakit ba tayo nagtatagumpay? Di ba? Bakit nangyayari po, mga kapatid, ang mabubuti at magagandang bagay sa buhay po natin? Ibig sabihin, dahil may kapangyarihang kumikilos po mula sa ating kalooban. Amen. Okay? Or, why do good and wonderful things happen in your life? Bakit ba? It's because there's a power working within you. May kapangyarihan, kapatid. To be honest with you, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, as believers of God, hindi ka ordinaryo. Hindi po tayo mga ordinaryong tao, kapatid. You are a child of God. May kapangyarihan po tayo. Yun ang sabi po ng salita po ng Diyos. Di ba? It's because there's a power work within us, mga kapatid, working within us. However, mga kapatid, this only happens
when you allow the Spirit of God to work and move in your life. Mangyayari lang po yan. Yang kapangyarihan yan, magmamanifest lang yan sa buhay po natin kapag totally nagtitiwala ka sa salita ng atin pong Panginoon. Totoo po ito. Kasi yun po yung ano natin eh. Yun yung pinaka-ignition. Nag-i-ignite po ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin kapag tayo nananampalataya, kapag tayo nakatingin sa Panginoon. Lalo na pag yung bine-bless natin yung mga taong kinaiinisan po natin. Lord, naiinis po ako dito sa taong ito. I-bless mo nga po yan, Panginoon. Parang hirap nun, ano? Pero ano po ba, meron pong word of God na nagsasabi na kapag pinagpala mo yung mga taong ayaw at kinaiinisan mo, nagbabounce po yun. Nagbabounce po. Saan kanino? Sabi mo sa katabi mo, sa'yo. Yung pagpapala na para doon sa kinaiinisan mo, ibig sabihin, bumabalik yun para sa'yo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, kaya ang gagawin po natin ngayon, di ba, pag kinaiinisan mo, pagkaharap mo na sa ikaw, inis na ako sa iyo, ha? Pagpalain ka ng Panginoon. Hindi po ganon. Mali po yun, ha? Manalangin ka, Lord. Lord God, naiinis po ako dito sa taong ito. I-bless mo nga po siya, Panginoon. Kung nagbabounce, Lord, i-bless mo nga po ito ng house and lot sa buhay niya. Di ba? Galing na, no? So, who are the true followers of Jesus Christ? Sabi natin, number 1, followers of Jesus hear from Him. Number 2, followers of Jesus desire to experience Him. Number 3, followers of Jesus has transformed by Him. And number 4, mga kapatid, followers of Jesus are fully surrendered to Him. Hallelujah. Luke chapter 6, verse 46. Sabi po ng Word of God, why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Okay? Para bang sinasabi dito, bakit mo tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon, di ba? Pero sabi niya, not do what I tell you. Hindi mo naman sinusunod yung mga bagay na sinasabi ko. So, I believe with all my heart, Jesus knows that it cannot be so that He is our Lord if we choose to do our own thing. Okay? Alam po ng Panginoon, mga kapatid, na hindi maaaring mangyari na sinasabi natin na siya ang atin pong Panginoon kung pipiliin o gugustuhin mong palagi na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin lang. Di ba? Totoo po ito. It cannot be so, mga kapatid, that He is your Lord if you just want Him to affirm your beliefs and your lifestyle and your way of thinking. Kaya nga ang title po natin is Jesus your Lord and Savior? Di ba? If He is our Lord, kung si Jesus po ang Lord po natin, that means, mga kapatid, He has power and authority and rule and reign over our lives. Di ba? Kung ang ating Panginoon, mga kapatid, ay Panginoon at tagapagligtas ng buhay po natin, ibig sabihin, ina-acknowledge mo siya na siyang makapangyarihan at authority ng buhay mo. Siya yun eh. Di ba? Kung si Jesus po ang ating Panginoon, ibig sabihin, siya po ay may kapangyarihan, authority, pamamahala, at paghahari po sa iyong buhay. Ang tanong, is Jesus your Lord and Savior? Amen. Kasi, mga kapatid, we cannot and do not receive Him as Savior only. We receive Him as Savior and as Lord. Hindi lang natin tinanggap ang Panginoon bilang Savior lang, kapatid. Tinanggap natin siya, Savior and Lord ng buhay po natin. And the problem is, so many of us, mga kapatid, just want Him as Savior, but He never want Him as King. And that is pride sa harapan po ng atin pong Panginoon. Okay?
Madami po sa mga Kristiyano po ngayon, sa totoo lang, tinanggap lang nila ang Panginoon bilang Panginoon lang. Subalit hindi pagiging hari po ng kanila pong buhay. Kasi pag sinabi pong Panginoon at hari ng buhay po natin, ibig sabihin, ina-acknowledge natin palagi ang Diyos, yung kanyang authority sa buhay po natin. Kasi king siya eh. Kung ano yung sinabi po ng Word of God, ibig sabihin, tinitingnan natin siya as love letter ng Panginoon sa buhay po natin. Na gusto niya na pag ginawa mo ito, mangyayari magandang bagay sa buhay mo. And I understand, mga kapatid, that yielding to the Lordship of Jesus, it is a process. Let's say process. It is a process, and it may be months, it may be years for change to happen. Kasi hindi naman niya matutulog ka ngayon, bukas okay na okay ka na eh. Di ba? Pero that's all right. Okay lang po yan. God is patient, mga kapatid. As long as we make the decision to say, Lord, I submit to your process right now. Ganon siya eh. Napakabait po ng Diyos, mga kapatid. Kasi kung hindi po siya mabait, baka wala ka na ngayon po sa kinauupuan mo ngayon. Or maaaring baka wala din po ako dito na nag-share ng Word of God. Di ba? God is patient, mga kapatid. Napakabait po ng Diyos. Ang nais niya lang po ay magpasakop po tayo sa kanya pong proseso. But, okay? But, don't reject that process. Kasi kung meron pong process na ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, huwag po natin i-reject po yung proseso po ng Diyos. Don't reject His Lordship in your life. Unless Jesus is Lord of all, He is not Lord at all. At yun po yung challenge po sa atin pong lahat. That's a challenge for all of us, even myself. Mga kapatid, kahit po ako, hindi lang po yung mensahe pong ito, ay hindi po ito para sa inyo lang. Even para po sa amin mga pastors din po ito. Because that means we bring every single area of our lives under the sovereign rule of Jesus Christ. Yun ang gusto ng Panginoon. Lagi po nating ibigay ang lahat ng sitwasyong nangyayari sa buhay po natin sa Panginoon. Lahat ng mga struggles po natin, worries po natin, kalungkutan, ibigay lahat yan sa Panginoon. Nais po ng Diyos na dalhin po natin sa Kanya ang bawat bahagi o bawat sitwasyon po ng ating buhay sa ilalim po ng Kanyang pamamahala. Kaya nga lagi mong ilagay sa iyong puso at isipan na limitado ka. You are limited, kapatid. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan po natin ang Panginoon. In all aspects of our lives, mga kapatid, we are limited. We need God. Okay? Kaya nga tonight, diba, tingnan po ninyo, ang tanong ay, are you willing to let go of sins that so easily snare us? Handa ka bang talikuran yung mga kasalanang pumipigil po sa atin? Our beliefs, our ideologies, our own truth, selfishness, unforgiveness, are we willing to do that and surrender sa atin pong Panginoon? Amen. Praise God. Handa po ba tayong isuko po ang lahat po ng ito sa Panginoon? You know what, mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Jesus uses an illustration in the Bible in Luke chapter 6, verses 47 to 49. Meron po siyang illustration po na ginawa po dito to show us how much He cares about us. Tingnan po natin. Sabi po dito, everyone who comes to me and listens to my words and obeys them, I will show you whom He is like. He is like a far-sighted, practical, and sensible man building a house who dug deep and laid a foundation on the rock. And when a flood occurred, the torrent burst against that house and yet could not shake it because it had been securely built and founded on the rock. But the one who has merely heard and has not practiced what I say is like a foolish man who built a house on the ground without any foundation. And the torrent burst against it, and it immediately collapsed, and the ruin of that house was great. Praise God for the reading
of His Word. Tingnan po nito yung Luke chapter 6 verses 47 to 49. Makikita po natin dito, mga kapatid, what is the normal way to build a house? Ano po ba yung karaniwang paraan po ng pagtatayo po ng bahay? Okay? Sa Pilipinas, no, kahit gaano katibay yung bahay, no? Ngayon, sa pamamagitan na ng matinding pagbaha, talagang natitibag eh. Pero pag matibay ang pundasyon, kahit anong dating ng bagyo, nandun pa rin yun. Di ba? So sabi natin, what is the normal way to build a house? The answer is the normal way is to build it with a strong foundation. Let's say strong foundation. Okay? Ang normal po na paraan ay yung magtayo ka ng may matibay na pundasyon. Sa ating po mga mananampalataya, di ba? What is the normal way for a believer? The normal way, mga kapatid, is to surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Because the strong foundation, mga kapatid, ay walang iba kundi ang atin pong Panginoong Yesus. Siya po yun eh. Because Jesus is our strong foundation. Sabihin nga po natin, Jesus is our strong foundation. Yan, para po sa ating mga mananampalataya, mga kapatid, ang normal po na paraan ay ang pagsuko ng iyong buhay sa ating pong Panginoong Yesus. Kasi sometimes naliligaw po tayo eh. So if the Christian, pakinggan niyo po ito if the Christian has settled the Lordship issue, then all other issues in his life are also settled. Amen. Di ba? Now, there may be struggles. Okay? I'm not saying it's going to be easy. Diba? Hindi ko sinasabing, madali lang yan. Kayang-kaya yan. Hindi po. Tingnan niyo po There may be struggles, questions, confusions in the journey. Okay? Or maaaring may mga pakikibaka po, mga tanong, mga kalituhan po sa ating pong paglalakad sa spiritual nating buhay. But it is a journey that we take with others and with Him. Because we are all, kapatid, on this journey. Lahat po tayo eh. Di ba? Lahat po tayo ay lumalakad, tumatakbo po sa layunin na gusto ng Diyos para po sa atin pong lahat. That's the reason we run the race of life and the race of faith. So sabi natin, the true follower of Jesus prioritize hearing from Jesus. They desire to experience Him. Nagdandais po tayo or nagdandais po na maranasan ng Panginoon sa kanila pong buhay. The true follower of Jesus Christ, mga kapatid, they are shaped by God. They are shaped by Jesus. And they live fully surrendered to Jesus. So tonight, mga kapatid, in closing, this message, ito pong mensahe pong ito is for all of us. Not just some of us, because He loves all of us. Mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nais po niyang marinig po natin ang mensahe pong ito. So tonight, I pray and I hope that this word, mga kapatid, just help us grow more and more in the knowledge of who God is and the knowledge of who you are in Christ. Purihin po ang ating pong Panginoon. Who are the true followers of Jesus? Number 1, followers of Jesus, hear from Him. Number 2, followers of Jesus, desire to experience Him. Number 3, followers of Jesus, has transformed by Him. And lastly, mga kapatid, followers of Jesus are fully surrendered to Him. Let us pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. You are worthy, Lord God. Father, I lift up to you, Lord God, ang mga kapatidan po sa gabi pong ito. Sometimes, maaaring hindi namin nalalakaran yung mga bagay na nais mo at gusto mo po sa buhay po namin, Panginoon. But we are here, Lord. Lord, you are King and our Savior.
ng aming po mga buhay. So anything, Lord God, na pinagdadaanan po namin, anything, Lord God, na nangyayari po sa buhay po namin ngayon, thank you, Lord. Still, Lord God, you are our God. You are our Father. We bless you, Lord. We praise you, Lord God. Let's all stand. Tumayo po tayong lahat. Sige po. As we come into the presence of God, sometimes, nahihirapan po tayong gawin yung mga bagay na gusto po ng Diyos sa buhay po natin. But praise God, sabi nga po natin kanina, di ba? Don't reject that process. Huwag po natin i-reject po yung proseso ng Diyos sa buhay po natin. Don't reject His Lordship in your life. Why? Sapagkat yung proseso po ito, sometimes masakit. Sometimes yung proseso po ng Diyos sa buhay po natin ay nahihirapan tayo. But praise God, lahat po ito ay para sa kabutihan po natin. Para po ito sa kabutihan po natin. Let's sing this song. Awitin po natin ito ng may kasamang panalangin. Hallelujah. As we surrender our lives sa ating po Panginoon, sing this song with all your heart, with all your soul, and with all your might. Sing it prayerfully. Come on, church. Sing it. Hide me now, Lord. Hide me now. Come on. Cover me, Lord God. Over me Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. find rest. Rest. Find rest, my soul, Sing it prayerfully. in Christ alone. Know His power. Know His power In quietness and trust. Come on, church. when the oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. And I will be still, know you are God. Kapatid, as we come into the presence of God, any concern na gusto mo pong ibigay sa Panginoon sa gabi pong ito, and if you are here at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, just say to Jesus, Panginoon, tinatanggap kita. Sige, sabihin mo sa Panginoon ngayong gabi pong ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at Hari at tagapagligtas ng buhay ko. Simula sa araw na ito, Panginoon, Mula sa araw na ito, Panginoon,
Ikaw, Jesus, Ikaw, Jesus, ay Panginoon, Hari Hari at tagapagligtas at tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Praise God. Jesus. Is there any mga kapatid, sino man na nandito po ngayon pong gabing ito, kung meron ka mang pangangailangan, anything, or any concern na meron ka, ito man ay patungkol sa pinansyal, material, spiritual, even good health physically, just come and I will pray for you. Sige po, kapit lang po tayo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Purihin ka aming Panginoon. Blessed be your name, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Sige po. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, And I will be still. know you are God. Sing it prayerfully. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. And I will be still, know you are God. Can we sing, hide me now, Lord God. Know you are God. I will be still. Know you are God.
Thank you, God, for your word. You said in your word, Lord God, that when our focus is on what God can do for us, He will guide us on what we can do for Him in return. Father, receive your blessings, Lord. We receive your favor, Lord God. We are blessed to be a blessing, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Are you blessed? Praise God, praise God. Please turn to your neighbor, to your left and to your right, and say, you are blessed and favored. Praise God, praise God. Purihin po ang atin po, Panginoon. Alam ko po, medyo ang iba po sa atin, medyo gutom na po tayo. Nararamdaman ko po, medyo umaano po yung tiyan ko eh. But praise God, nakaredy na po yung ating pong masasarap na pagkain po doon. Sponsored by Young Adult. Woo! Sarap po ng pagkain po na ni-ready po nila, sa totoo lang. Masasarap po. Kasama po kami doon. Okay. Praise God. At bahagi po ng atin pong part of our praise and worship or celebration po ng atin pong pagpupuri sa Panginoon ay yung atin pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. Alam niyo po, blessed po tayo sapagkat it's a big privilege para po sa ating lahat na makapagbigay po tayo ng ating pong mga tithes and offering, ng ating giving sa gawain po ng ating pong Panginoon. Because the Word of God says, tingnan po natin, sabi po ng Word of God in Philippians chapter 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Praise God. Ano po ba yung mga bagay na napagbibigay po ng kapurihan po sa ating po Panginoon? Alam niyo po yung isa? Yung pag nagbibigay po tayo ay yung nagmumula po sa ating pong kalooban. Yung meron po tayong joy sa ating pong Panginoon. Di po ba? Sapagkat naniniwala po tayo na even po yung ating pong giving, yung ating pong pagbibigay, ay inihanda po yan ng Diyos sa atin para ibigay po natin. Kaya ngayon pa lang, manalangin ka na, Lord, next week, gusto ko po magbigay, Panginoon, para sa iyong gawain, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na dalhin mo po sa akin yung bagay na gusto mong ibigay ko po para sa church. Yun po yun. Andiyan po sa ating pong screen po yung ating pong mga account number po ng ating pong ng bank account po natin. Meron po tayong general fund po dyan, mission fund, church building fund. And by the way, pag pinag-usapan po natin yung church building fund, ay yung ginagawa po natin ngayon na fundraising, ay dyan po natin inilalagay po yan. Kaya nga po, ay gusto ko pong tawagin po si Sister Lolit para po sa ating pong mga announcement po. Yan. Maintindihan niyo po yan. Diyan po yan mailalagay po sa church building fund po natin. Church, update lang po sa ating nalalapit na anniversary this coming December 6 and 7. If you can see po sa ating screen, ang ating musical play. So far po, ang tickets natin is almost finished na po. I think it's less than 20 na lang. Praise so, God. Palakpakan praise po God natin ang Panginoon. sa mga tao na patuloy na papatuloy na nagbebenta ng ating ticket. Thank you sa lahat for our teamwork and cooperation. Hindi natin makakaya ito kung hindi sa tulong nyo at sa tulong ng ating Panginoon. Thank you, Lord. And yes, Friends Forever, the musical, ay wala po ba kayong dadagdag, Pastor, sa inyong musical? Yun po, we hope na makadalo po tayo dito. Hindi lang basta naibenta po natin mga tickets po natin. Gusto po namin makita po ninyo yung pinaghirapan po ng mga kabataan po natin. Sana manood po tayo, yung mga na-invite po natin, na pagbilhan po natin ng ticket, ay sana po makadalo po din po sila rito. Mapupuno po ito, sa totoo lang. Ilalatag pa po natin yung mga naandun pang ibang mga silya po. So please, encourage po natin sila na makapanood po ng ating pong play ng Friends Forever.
Okay. And then update lang din po na so far po ang funds ay nagpapatuloy sa pagpasok sa ating bangko. Praise God. At ang mga payments din ng tickets ay nagsisimula na rin pumasok sa bank. Thank God for that. And then the t-shirt also, yung ating mga in-order personally, napagawa na po natin and probably around 1 to 2 weeks po nasa atin na po yun. Reminder ko lang po na ang payment po is, the final payment for both the tickets and the t-shirts will be end of November. So, yun lamang po at we are so excited. Amen. Excited kami. Tayong lahat actually. Tayong lahat sa mga taong pupunta rito to join us and to witness the goodness of God sa ginagawa niya sa church natin. To God be the glory. Praise God. Katulad po ng in-announce po ni Sister Lolit po sa ating pong lahat, December 6, the musical Friends Forever. December 7 po yung atin pong anniversary. Gusto ko lang pong idagdag po sa ating pong anniversary, pwede po nating suotin po yung ating pong crossover shirt. Okay? Sa mga na umorder po, suotin po natin yan sa araw po ng ating pong anniversary. Or kung wala, paano yung pastor, hindi kami nag-order ng crossover na t-shirt. Okay lang po yun. Dahil po Sunday, araw po ito ng Panginoon, suot po natin yung best dress po natin para kay Lord. Okay po ba yun? Hallelujah. Okay, so yun po yun. At hindi lang po yun, medyo sunod-sunod po yung atin pong activity, no? Sabi natin, December 6, Friends Forever, the musical. December 7, yung ating pong anniversary. Pagkatapos po nun, tatalong po tayo after po ng isang week, ay yun na po yung ating pong Christmas party. Ang theme po natin ay TikTok Christmas Party. Bakit po tinawag na TikTok Christmas Party? Ito po, pakinggan niyo po ha. Si Kuya Willie po, ay meron po siyang ginawa o gagawin po na criteria. Sa lahat po na gusto po magpasa po ng kanilang entry. Naks, grabe parang ng entry po na magti-TikTok. Ipapakita, video TikTok po ang gagawin po natin ha. Ilang minutes na, Kuya Wills? Ilan yan? 1 minute? 1 minute? Ang bilis naman. Kung ako kasi magti-TikTok ako, parang 10 minutes ang De, joke. So 1 minute po, ang allotted time po para sa mga gusto gawa po ng TikTok video. Ibibigay niyo po yun, papasa niyo po kay Kuya Willie. Please, yun po yun. Ang mananalo po dito, ay nako, grabe po. Ayoko na lang po sabihin kung ano po ang premyo. Yan. Okay? Doon na lang po tayo magkita-kita. TikTok Christmas Party. Alright. Naghahanda na po si Don Facundo at sa Doña Paloma. Ayan. Si Senyora Paloma. Makikita nyo po yan. So, wag po kayo mahiya. Magpasa lang po kayo ng entry po ninyo. Ibigay natin kay Kuya Willie po yan. TikTok Christmas Party. Ang attire po natin, summer outfit. Summer outfit, ibig sabihin, makulay po yan. At ibandera nyo na po yung mga makukulay po ninyo mga damit. Yan. Sa young adult, meron na pong hindi lang damit ang makulay, kundi even yung buhok niya makulay. Yan, makikita niyo po yan sa atin pong Friends Forever. Okay? So, minsan pa, patuloy po tayong umamit sa Panginoon. Let's all stand. Bigyan po natin ng papuri ang atin pong Diyos. Hallelujah. Come on. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, I'm gonna hear your praises roar. Up on the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. I raise an hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. I'm gonna sing
in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise, death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, gonna hear your praises roar up from the ashes. Hope will arise, death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, sa iyo lang ang lahat ng papuri at pasasalamat. Dalangin po namin, Panginoon, sa loob ng isang linggong dadaan sa buhay po namin, Lord. Ngayon pala, nagpapasalamat na po kami sa iyong mga pagpapala sa buhay po namin. Anything, Lord God, na pangangailangan po namin, thank you, God, for your provision, Lord God. Thank you, God, for your strength, Lord God. Thank you, God, for your wisdom, Lord God. Thank you, God, for good health, Lord God, na meron po kami galing sa iyo, Panginoon. We bless you, Lord. Purihin ka, aming Ama. We are blessed and favored, Panginoon. We are blessed to be a blessing, Lord God, para po sa mga mahal namin sa buhay, especially sa family, Lord God, sa mga kaibigan, O Diyos. Thank you, Lord God. Phil and said, family, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace. Nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. I'm gonna sing in the middle